Good morning, church. Good morning sa tanan natong mga tigpaminaw dinha sa ilahang panimalay. Ingon usab sa tanang miyembro sa NCIC Church, New Covenant in Christ. Maayong gabi sa tanan. Welcome sa ato ang Saturday service. Shall we pause for a while for a prayer? Lord Jesus, we thank you, Lord God, sa ani na panahon sa Saturday service namo Ginoo. Thank you Lord na ikaw Ginoo anaa. Ikaw nga Dios na among gialagaran, dako Ginoong Dios na makabuhat sa tanang butang sa amo ang kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo kay ikaw magauban ka namo karong kagabiuna gikan sa among pagsugod ngadto sa among paghuman. Salamat sa mga tawo nga naminaw, ingon usab sa mga tawo nga nang-attend sa amo ang Saturday service Ginoong Dios. Ikaw magabindisyon sa tanan, magabless sa tanan Ginoong Dios. Salamat sa imong pagkamaayo sa matag-usa namo ka kinabuhi. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Before ta magsugod, adto sa ato ang church declaration. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter into the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen and amen. Church, dili lang sa ato ang pagbalik-balik ani ato ang church declaration na sa baba lang, kung dili ato ani siyang i-declare to our mind and to our heart, tungod nga ang ato ang declaration church adunay dako nga kahimuan sa ato ang kinabuhi. Ug tinuod gyud ang ato ang church declaration, adunay daghan mga miyembro nato sa simbahan nagpamatuod nga through our church declaration ang Ginoo nagapamuhat sa ilahang kinabuhi. So salamat kaayo church. Ang ato ang main text na pagabasahon karon atong mabasa dinha sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. I'm reading from the New King James Version. When Satan tempts Jesus. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command these stones become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God." Verse 5, Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angel charge over you, and said, In their hands they shall bear you up, lest you dust your foot against a stone." In 7, Jesus said, "It is written again, You shall not tempt the Lord your God." Again the devil took him up on an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All these things I will be given you if you will fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only shall serve." Then the devil left
him, and behold, an angel came and ministered to him. Shall we pause for a while for a prayer? Father God, thank you for your word this evening, Lord. Thank you, Lord God, for in your word, Father God, we can cling, Father God. In your word, oh Lord God, there is strength, there is, Father God, manifestation, there is truth in your word, O Lord God. Thank you, Father God. Bless your word tonight. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And again, church, maayong gabi sa tanan. Ang pulong sa Ginoo nagasulti dinha sa Matthew chapter 4. Kani siya na chapter igsuon. Ako ni siya gitaytalan nako og When Satan Tempted Jesus. O makaingon ang uban, Ginoo na siya, matempa di ay siya. Yes. Atong mabasa ug atong nakita karong kagabiuna na ang Ginoo matempt. Mao na nakitang mga tao usab diri sa kalibutan. We are not exempted. Kita pod ginatempod ta ug moagi pud ta og mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. No, sa matag pagsulay nato sa ato ang kinabuhi, dili gyud nato hikalimtan igsuon na kung unsa man ang ato ang pagsulay sa ato ang kinabuhi, ang atong Ginoong Hesukristo anaa kanunay sa atoa. Ang iyang mga anghel anaa kanunay sa atoa ug nakasabot siya sa atoa kay siya mampud gitempod siya. So nasabtan niya na unsa ang bation, no, sa usa ka tawo nga ginatempt. Ang pinakapunto lang yun dinha igsuon na sa oras na kung kita matempt, na sa oras na kung kita anaa sa sitwasyon na magduha-duha ta sa atong desisyon, always remember that we have to choose the godly ones. Ang sitwasyon nga naayon sa kabubuton sa Ginoo. Wala may exempted igsuon na padayag man pod bisag sa pulong sa Ginoo, no? Ang Ginoo nato na tempod, pero always siya naa sa side sa pulong sa Ginoo, naa siya perminti sa tama. Kita kung moabot man na sa ato ang kinabuhi, atong huna-unaon nga naa gyud ta perminti sa nakabase sa pulong sa Ginoo. Ang una nga sitwasyon nga siya gitempt tungod na nag-fasting man ni siya igsuon for 40 days and 40 nights. Sa dihang mo fast gani ka igsuon, ang imuhang lawas ana luya kay tungod wala kay kaon. Mao ning nahitabo sa ato ang Ginoo. For 40 days, luya siya, kay wala siya kaon, and 40 days and 40 nights. Ug sa dihang nahuman na siya og fast, gisulti pa dinha sa pulong sa Ginoo that the Spirit, the Jesus was led by the Spirit into the wilderness. So ang Espiritu sa Ginoo gigiyahan siya na naa siya dito sa muadto siya dito sa wilderness to be tempted by Satan. To be para pa itempt ni Satan. So ang mga panghitabo sa ato ang kinabuhi, dili na siya musulod lang dayon sa ato ang kinabuhi kung wala nato gitugutan pod. Mo nang si Jesus nahitabo na siya to be tempted kay gialaw nga ang atong Ginoo matempt. Kita adunay daghang sitwasyon sa ato ang kinabuhi nga gitagaan ta og freedom sa ato ang Ginoong Hesukristo kung unsa ang ato ang pilion. Na sa dihang moabot ang temptasyon sa atoa, aduna tay decision making kung ato ba ning pilion ang matarong o kung ato ba ning pilion ang dili maayo. So anaa sa atoa ang pagdesisyon. But yet, Jesus chose the right one. No? Iyang gipili
ang pagkamatarong. Sa dihang natempt siya, ang first Jude nagitempt sa iyaha sa kaaway igsuon, na mao si Satan. If you are the Son of God, kung ikaw bagyod ang anak sa Diyos, command this stone to become bread. Isultii daw ni ang mga bato na mahimo ni siyang tinapay, no? Niingon pa din, mahimo siyang tinapay. So, niingon pa baya dinha sa John 6:35, ang pulong sa Ginoo nagsulti, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Kahibalo ang yawa, nga gigutom ang ato ang Ginoong Hesukristo. Pero, gisultian paghihapon niya, command this stone. Kay ang yawa mismo, nakahibalo siya, nga nahisulat ni sa pulong sa Ginoo, command this stone to become bread. So, nagklaro ang nasulti sa pulong sa Ginoo, nga ang tawo kinahanglan mukaon. Mukaon siya physical na kaon, na kanang kanon, mukaon puta sa pulong sa Ginoo. So adunay duha ka parte na ato ang giatiman, ang ato ang physical body ug ang ato ang spiritual body. But this time ang Ginoo na gigutom siya tungod nga nag-fast siya. So physical body niya ang gigutom. Mao na si Satan giingnan niya command this stone to become bread. Pero nisulti ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo gid mismo ang nitubag sa iya. He said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God." Man shall not live by bread alone. So sa ato ang lawas, adunay duha na atong giatiman, ang ato ang spiritual life ug ang ato ang physical na panglawas. Ang atuang physical na panglawas, mauni ang atuang pakaunon og pamahaw paniudto panihapon. But ang atuang spiritual life, mauni ang atuang prayer nato sa Ginoo, ang atuang dedication, meditation nato sa Ginoo, pag-worship nato sa Ginoo, pagsimba nato sa Ginoo, tanan ng mga kalihukan nga iya sa Ginoo concerning our spiritual life. So kinahanglan nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo to feed our spiritual life. Kay kung ang imuhang spiritual life maayo ug tambok igsuon, maayo ang imuhang relasyon dinha sa Ginoo ug maayo pud ang imuhang outcome sa imuhang kinabuhi. Dili ka dali ma-discourage kay nganuman tambok ang imuhang spiritual life. Naa ang Ginoo kanunay, nagagiya ang Ginoo kanunay, makahibalo ka kung unsa imuhang buhaton because you are led by the Spirit. Ug mauni ang ato ang Ginoong Hesukristo, He was led by the Holy Spirit. Ang first igsuon nagsulti dinha na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. And the second is, niingon pa ang kaaway sa iyaha, the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, show yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you." So, mao na siyang ikaduha igsuon, and said, "In their hands they shall bear you up, lest you dust your foot against a stone." So, ang kaaway, iyang gihagit ang Ginoo na muambak kay nisulti man daw ang pulong sa Ginoo nga sapnayon ka sa imuhang mga anghel. Hinuon dili manggani mo tugot nga ang imuha man lang mga tiil mabutangan og das. So ingon ana kapinangga ang ato ang Ginoong Hesukristo.
sa ato ang amahan nga naa sa langit. Pero unsa ingon ni Jesus? It is written again, you shall not tempt the Lord your God. For again the devil took him up exceedingly in the high mountain and show him the kingdom of the world. So, ang kaaway, pag dili pa kaniya makuha sa first niya na temptation, mangita pag yun na siya og another na pud na paraan para na pud kaniya matempt. Kung nakalingkawas ka sa isa, itempt na pud kaniya sa ikaduha. So pambako na pud niya ang ato ang Ginoo Jesu-Kristo ngadto sa ubos. So unsay tubag sa ato ang Ginoo? It is written again, you shall not tempt the Lord your God. Ayaw tintala ang imuhang Ginoong Jesu-Kristo. So pwede ta makakumand sa kaaway igsuon. Ayaw ko tintala. Pwede ta mo sulti sa kaaway na ayaw ko tintala, pahawa diri sa ako as Satanas. Ayaw ko tintala. Meaning, aduna tay gahom to resist the devil. Ang pulong sa Ginoo, resist the devil and he will flee from you. Nag-ingon pa din ha sa Psalms 91 verse 11. For he shall give his angels to charge over you to keep you in all your ways. So, naagyod, nasulti sa pulong sa Ginoo, ang kaning kaaway, nakahibalugid siya kung nasulat ni sa pulong sa Ginoo. Mao na nitubag ang ato ang Ginoo, it is written, you shall not tempt, ayaw tintala ang imuhang Ginoo. So, kita, naputay gahom, ayaw ko tintala Satanas. Pahawa diri sa ako, palayo sa ako. Kung kahibalo ka, nga dili maayo ang imuhang padulungan, naman tay mga senses igsuon na ma-feel nato na dili na siya iya sa Ginoo. Namura ba ka ginapaduol na hinuon ka sa tentasyon? Ikaw mismo, nga tao nga nangalagad sa Ginoo, ikaw makabati ka o makabatyag ka na murag dili na ni maayo. So naa ka, ginalid ka sa dili maayo. So naa kay power o naa kay gahom to resist the work of Satan. Na moingon kag pahawa diri sa kuha Satanas, dili na maayo. So ikaw nga anak sa Ginoo, nagsubay sa pulong sa Ginoo, nakahibalo sa pulong sa Ginoo, nagadayeg sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, aduna kay power to tell Satan, aduna kay authority to tell Satan, get thee behind me, Satan. You cannot prevail me. So mauna ang ato ang buhaton. Kay nga naman, the time na i-resist nato ang kaaway, tinuod jud maminaw siya sa atoa. Pero kailangan jud ta og determinasyon, kailangan jud ta og kanang courage, kailangan jud ta og kanang power, no? Tabang sa Ginoo, tabang sa balaang espiritu para nato ma-resist ang kaaway. The next is nakabutang pa dinhi. And he said to me, all of these things I will give you if you will fall down and worship me. So wala pa jud ni hawa ang kaaway. Wala pa jud ni hawa si Satan. Nagsigi na pagyud siya sulti sa Ginoo. Ang kaning tanang kabtangan ako ning ihatag sa imuha if you will fall down and worship me. Igsuon, from the very beginning, kahibalo ang kaaway, kahibalo siya ang Satanas, na wala siya'y gahom because ang iyang kaistorya, ang ato ang Ginoong Jesucristo, the God who made the heaven and the earth. Pero nganong iya pa man jud gitem. No? Basi di ay, naghuna-huna di ay siya, matempan ni nako. Mutuo pa ni sa ako mo sunod pa di ay ni sa ako ang gisulti. So always ang kaaway
naagi na siya perminti to tempt us, no? Iya yung kuhaon ta sa kamot sa Ginoo. Gitry manggani niya ang Ginoo. Kita na ba? Mao na igsuon gi sulti diri, if you will worship me and fall down me, no? Fall down, i-worship na daw niya si Satanas, then iya tong ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo. Unsay tubag sa atong ang Ginoong Hesukristo? Away with you, Satan, for it is written. So palaban jud na perminti sa pulong sa Ginoo. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Siya lang yun ang i-worship nato, ug siya lang yun ang ato ang i-serve. Mao gani nga nibutang sa Matthew chapter 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your soul. Kay nga naman siya lang yun ang ato ang daygon. Ang Ginoo lang yun. Kay gisulti man po dinha sa Philippians chapter 2 verse 10 to 11, that every knee should bow and every tongue confess that He is Lord. Ang matag tawo magaluhod ug ang matag dila magasulti nga ato ang Ginoo, maulang gid siya ang Ginoo, no? That He is Lord. Siya lang yun ang Ginoo. So, wala nay lain tang pagatawgon sa ato ang kinabuhi. Wala nay lain tang pagaduulan sa ato ang kinabuhi. Especially sa panahon sa mga panginahanglan nato sa kinabuhi. Especially sa mga panahon nga naata sa mga temptasyon. Wa nay lain tang tawgon kung dili ang ato ang Ginoong Hesukristo. Makasabot siya sa ato igsuon. Kay siya manggani mismo gitempt. Siya manggani mismo gi-try sa kaaway na Dios na gani siya. How much more kita? Mauna na kung kita mo paduol dinha sa Ginoo. Aduna tay gahom to resist the devil, and the devil will flee from us. Ug ang pulong sa Ginoo igsuon nagasulti dinha sa Psalms 37:23, that the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang mga lakang sa matarong nga tawo giordinahan kini sa Ginoo. Muna igsuon walay lain tang buhaton kung dili magalakaw kita ngadto sa pagkabalaan sa Ginoo. Kaya dili gyud ta mas tumble down. Kay nga naman, sapnayon man ta sa Ginoo. Natural man nga mobati tagkaluya, natural man igsuon nga madagma ta, natural igsuon nga aduna tay mga pagsulay. Pero ang pulong sa Ginoo, kung kita nagabasa lang gyud sa pulong sa Ginoo, unsay giingon sa pulong sa Ginoo, that the Spirit of the Lord put us into remember. Ginabutang niya sa ato ang huna-huna perminti. Unsa to ang atong nabasa didto sa pulong sa Ginoo. Unsa ang ato ang nabasahan sa pulong sa Ginoo. Ang maning gisulti sa pulong sa Ginoo. It is the Holy Spirit that will remind us always the Word of God. No, kay nga naman gusto sa Ginoo na manginabuhi ta sumala sa iyahang pulong. O gusto sa Ginoo na mo communicate sa ato a perminti. O gusto sa Ginoo nga madinaugon kita perminti sa ato ang kinabuhi. Ang kaaway na agi na siya perminti. Nagsulti sa John 10:10 that the thief come to steal, to kill, and to destroy. Kawato niya ang imuhang paglaom sa Ginoo, to steal, to kill. Patyo niya ang imong paglaom dinha sa Ginoo.
and to destroy. I-destroy niya ang imuhang relasyon dinha sa Ginoo. Pero ang sulti sa pulong sa Ginoong sunod ana na verse nagsulti, but I have come, ang atong Ginoong Hesukristo miabot diri sa kalibutan. I have come that they might have life, na tagaan tag kinabuhi, and have it more abundantly. Abundansya na kinabuhi, abundansya na panalangin ang ihatag sa Ginoo sa atoa. Dinha lang gyud ta sa Ginoo igsuon, makabati og kalipay. Dinha lang ta sa Ginoo kung aduna man tay mga pagsulay sa kinabuhi, dinha lang ta sa Ginoo makarest. No? Kay mao ganing sulti that the battle is not ours but God. Kung kita'y magsigig stand sa ato ang battle, igsuon kapuyan ta. Kita magsigig away sa ato ang mga kaaway. Kita ang mag-fight sa ato ang mga kaaway. Kapuyan ta. Manghina ta. Mawad-an tag paglaom. But give it all to God. Naamang gani kanta na nagaingon, give it all, give it all. Give it all to Jesus. Ihatag tanan sa Ginoo igsuon. Tanan nimong gibati karon, unsa man ang imuhang gibati, gibugatan man ka sa imuhang gidala, makaingon man ka na wa na ko'y paglaom. Ako ang tao nga daghan nagpagsulay sa kinabuhi. Ako ang tao gibugatan ako sa kuang gidala. Ihatag tanan sa Ginoo. Kay siya nakasabot sa imuhang kahimtang karon. Nasabtan niya ug nakahibalo siya kung unsa kabugat ug unsa ang imuhang gibati karon. Wala ka gipasagdan sa Ginoo. Ang iyahang mata kanunay nagatan-aw sa imuha. He is the God that will not slumber. Wala siya natulog. Nakita niya ang imuhang sitwasyon. Nakita ka niya karon igsuon. Og naghulat siya sa imuha. Og perminti siya nag-offer sa imuha. Come, come unto me, all you are labors and heavy laden, for I will give you rest. Dinha lang kita sa iyahan, makakita o kapahulayan. Shall we bow down our head and close our eyes? Father God, we thank you for this evening, O Lord God. We thank you, Jesus, nga nakita nimo ang imo mga kaanakan, Ginoong Dios, nga nagbitbit og mga bugat ng mga problema, Ginoo, Lord God. Bugat na ang ilahang gibati, Ginoo, tungod sa ilahang problema. Bugat na ang ilahang mga abaga, Ginoo, Lord God, tungod, Ginoo, sa ilahang mga gipas-an adlaw-adlaw, Ginoo, Lord, sa ilang kinabuhi. Ug ang imong pulong nagasulti, Ginoo, nga kanimo aduna kami kapahulayan. Salamat, Ginoong Dios, nga ikaw nga Dios. Wala jud, Ginoo, Lord God, nagundang ug sulti ka namo. Kumari ka mo kanako, nga gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Salamat sa kapahulayan, Ginoo. Ug salamat nga nakabaton kami og Dios nga sama nimo. Sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Igsuon, shall we go to our communion for this evening? If you have that elements in your home, then pwede mo join sa ako para sa ato ang communion. Mo lang dyan ni ako ang masulti igsuon. There is power in communion. Daghan na kaay nagpamatuod nga giayo sila sa ilahang mga sakit tungod sa communion. Ang ilang huna-huna nga nagkagubot, natagaan og kalinaw tungod sa communion. Ang adunay mga kabugaton sa ilahang kinabuhi, no? Ni gaan ang ilahang paminaw tungod sa communion, because ang kaning communion igsuon mao ni siya ang power nga gihatag sa Ginoo tungod ang Ginoo ra ba jud ni ang ato ang gi-communion, lawas niya og ang iyahang dugo tungod nga mao ni nagsimbolo sa gugma sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi.
nga iyang gihatag ang iyang kaugalingon para sa imuha, para sa akoa, para sa atong kaluwasan. Kung wala ni igsuon, wala tay kaluwasan. Apan siya ang niako sa tanan para ka maluwas. Giangko niya ang tanan kasakitan para dili ka masilutan. Nagpamatuod lang sa iyang dakong gugma nga naa kanimo. Ug atong mabasa dinha igsuon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 22. But before that, we will pray. Father God, thank you, Lord God, for this evening. We take our communion, O Lord God, because we understand, Father, that you really, really love us, O Lord God. Thank you, Jesus, that instead of me, you took all sufferings, ang tanang kasakit, Ginoo, imong gikuha nga ri kanamo ug gipas-an nga na imong gipas-an tungod sa imong hanggugma kanamo. In Jesus name, amen. Mabasa nato dinha sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, he took the bread. And when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Take this and eat this. For whenever you eat my body, you remember of me." Jesus said. Father God, we thank you for your body, Lord God, that was being bruised. Kami unta to, Ginoo, Lord God, ang silutan. But yet, Lord Jesus, you took the shame for us, Lord God. Thank you, Lord God, for in my behalf, you are there. In Jesus' name, amen and amen. Shall we eat the bread? In the same manner, he took the cup and he said, "This is the cup of the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Igsuon ang pulong sa Ginoo as often, so sa kanunay gyud nato ning buhaton ang communion. Lord Jesus, thank you for your blood. Thank you, Lord God, that through your blood, Lord Jesus, we are free from our sins. We are washed away, O Lord God, all the sins, O Lord God, that we commit, O Lord. Lord, we remember, Father God, on this day, Lord, that we do the communion. We remember, Lord God, on what you have did in the cross of Calvary, O Lord God. Thank you, Lord God, for paying all our debts in the cross, all our sins in the cross, all our pains in the cross, all our sickness in the cross. Thank you for setting us free, O Lord God. We are disease-free, poverty-free, because of what you did. Lord Jesus, we can now boldly come into your throne, Lord God. For as you are, and so are we, O Lord God. Wa kay sakit, Ginoo, wa pud mi sakit. Healthy ka, Lord, healthy pud mi. Malipayon ka, Lord, dinha sa imuhang amahan sa langit. Malipayon pud mi, Ginoong Dios.
Salamat, Lord God, sa imuhang gibuhat para ka namo. Thank you. In Jesus' name, amen. Shall we drink the cup? Lord Jesus, thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus, na ikaw maoy naghatag sa imuhang lawas in behalf of us. Thank you for your great, great love. Thank you, God the Father, that you gave your Son in ransom for us, O Lord God. For your love for the whole world, that you gave Jesus, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Church, that's all for our Saturday's evening service. Sa makausap pa, salamat kaayo sa inyong pag-apil sa ato ang Saturday service o akong ibati sa ako ang kasing-kasing na ako ang ampuan, ang ato ang mga kaigsuunan nga naa sa kahanginan. Kung ikaw adunay mga panginahanglan karong orasa, kung ikaw adunay sakit karong orasa na akay gibati, no, karong orasa, ako kang gihangyo nga mo piyong sa imuhang mata ug mag-join sa ako kay ako magaampo kaninyo sa tanang mga kaigsuunan namo na dunay gibati nga naa sa kahanginan. Ginoong Jesucristo, akong ginaampuan ang akong mga kaigsuunan, Ginoo Lord God, especially katong mga nananaw, naminaw, Ginoo Lord God. Lord, salamat kaayo Ginoong Dios nga ikaw Ginoo magahikap kanila karong orasa, Ginoong Dios, na ikaw magaayo kanila Ginoo Lord sa ilahang mga gibati karong orasa. Salamat Ginoong Dios nga imo silang ayuhon Ginoo. Mawagtang ang ilahang mga kaluyahon, mawagtang ang ilahang mga sakit Ginoong Dios. Imo silang ayuhon Ginoo. Thank you, there is healing in you Lord God. Healing will come to them right now in Jesus' mighty name. Amen and amen. Igsuon tuuhi ang pulong sa Ginoo. Ikaw ayo na. Ug ang Ginoo magaayo gyud kanimo. Ugmang adlaw Sunday ako kang gi-invite na mag-adto sa church, mag-attend sa ato ang Sunday service. Ang ato ang Sunday service will start at 9:30 in the morning. Sunday live nato. Join us in our Sunday live service. Thank you igsuon. Bye. God bless you.